Mga kapuso, update po sa sunog na yan sa Caloocan. Pasado alas 9 ngayong umaga, nagsimula ulit ang mga bumbero na apulahin ang natitira pang apoy sa Grand Central Mall. 5th floor at basement ng mall ang kasalukuyang tinatrabaho raw ngayon ng mga bumbero. At pag natapos daw ito, posibleng maideklara na sa wakas na fire out yung sunog na yan. Samantala, parami na po ng mga tenants ng mall na nag-aabang naman sa labas. Gusto rin kasi nilang maisalba pa yung kanilang mga panindang mapapakinabangan. Bahagya nga hong uminit ang ulo ng mga ito kanina dahil di pa sila pinapayagang makapasok. Ayon naman po sa Bureau of Fire ng Caloocan, papayagan nilang makapasok ang tenants kapag syempre fire out na. Huwag naman ho tayong matigas ang ulo. Mas lalaki yung problema ng mga bumbero pag lumaki yung sunog na yan at may mga tao sa loob. Nako, mas malaking sakit ng ulo yan. Baka kayo pa yung i-rescue imbis na, di ba, tuloy-tuloy na lang yung pag-apula. At habang patuloy nga pong operasyon ng mga bumbero, patuloy din ang pangamba ng ilang residenteng nakapaligid sa nasunog na Grand Central Mall. Namemeligro raw ang kanilang buhay at kaari-arian na rin, ano? Lalo na yung naririnig nila no? Na may mga pagsabog sa loob po ng naturang gusali. Kita na ang mga bitak na ito sa pader ng kwarto ni Rochelle. Nakita niya raw ito matapos magsimula ang sunog sa Grand Central Mall. Hinala niya dahil daw ito sa mga naririnig nilang pagsabog sa loob ng mall. Kaya naman hindi muna sila natutulog dito. Kailan natutulog din sa kwarto? Hindi, dun lang sa sala. Bakit? Siyempre, magulat ako mamaya. Bumaksak na lahat yan. Hindi ako, patay na rin. Pati ang ginang na ito na nasa likod ng kanilang bahay ang pader ng mall, natatakot din. So kung po nakita ninyo, hanggat ngayon may usok dahil may apoy pa sa loob. Mami, hindi ba tayo natatakot na baka biglang bumagsak yung pader? Ayun nga po, kaya po walang natutulog doon sa kwarto namin. Yung anak ko hindi ko mapatulog doon, mahirap na po eh. Kaya dito muna kami sa may sala natutulog. Bakit po? Kasi po hindi natin masasabi yung pagbaksak na walang oras yan. Kaya naman ang mga gamit nila nakabalot na ng malalaking supot upang madaling mailikas sakaling madamay sila sa sunog. Ang mga tangkeng ito sa bahaging ito ng mall ang pinaghihinalaan nila Aling Rose na dahilan ng mga naririnig nilang pagsabog. Pero ayon sa nakausap naming security guard, ligtas naman daw ito. Nantanan po namin na may matrak na magkukuha niyan. Bagaman naideklara ng fire under control ang sunog, nakuhaan naman ng aming kamera ang makapal na usok na lumalabas mula sa isang bahagi ng mall. Ito yung bowling and billiard hall na bahagi ng Grand Central Mall na nasunog makalipas ang ilang araw. At kung makita niyo sa aking likuran, mayroon pa rin mga makakapal na usok na lumalabas. Senyales daw ito na mayroon pa rin sunog na nagaganap sa loob. Kaya naman ang mga tenants na ito na halos dito na natutulog sa gilid ng mall, wala nang magawa kundi maghintay matapos ang masunog. Yung bolt po namin nandun eh. Andun po lahat ng pangailangan namin. Hindi na po namin naasahan yung istante, yung bolt na lang po makuha namin. At kaugnay ng insidenteng yan at ng iba pang sunog na naganap araw-araw na. Ngayong mga nakalipas na linggo, makakapanayan po natin dito sa studio si Chief Inspector Renato Marcial, Public Information Officer ng Bureau of Fire Protection, NCR. Magandang hapon po sa inyo, Inspector Marcial. Magandang hapon po, Ivan. Magandang hapon na Connie. Ang tanong ko sa isipan ng napakarami, bakit ba napakatagal ng sunog na ito hindi mapatay-patay? Well, actually, Ivan, ang sunog na ito, maraming factors bakit tumatagal. It involves 5-story building and then, of course, yung laman niya, yung mga combustibility material, considering na mall nga ito, merong groceries. So kung ano yung mga laman na posibleng magpatagal ng sunog, ito yung mga factors bakit tumatagal. Kasama na rin dyan yung nahirapan yung ating bombero dahil medyo may kakulangan tayo sa gamit like breathing apparatus. Oo nga so, naman. Hindi mapasok. Hindi mapasok. And of course, yun nga, hanggang ngayon is nasa overhauling status pa rin tayo. Kumbaga, hindi pa rin siya fire out. Meron pa rin sunog, meron pa rin apoy na inaapula doon sa may level 4, no? Na-penetrate na po nila yon and ang laman po nun ay mga garments, no? Yung mga garments. So ito na lang ang talagang inaano ng tropa natin doon, pinapatay na sunog. In terms of yung mga fire marshals natin na nandoon, wala namang kakulangan po, ano? Well, nandun naman lahat. In fact, nandun ang ating regional director, si General Laguna, personally supervising the firefighting operation and
we also received the directive of Secretary Robredo na to conduct thoroughly investigation about this incident. Alam mo kasi partner kanina, narinig ko lang nag-make ng statement si Vice Mayor Erice, no? Sabi niya na may talagang kakulangan on the part of the mall dahil nasunog Wala na daw ng sprinklers. walang sprinklers. Well, actually, I was able to talk with the City Fire Marshal concerned sa area. Sabi niya, meron mga sprinklers na doon sa loob na kumbaga gumana yung iba pero yung iba hindi. Okay. Kung talagang gumana yan lahat, definitely, yes, makakatulong. Hindi na mag-spread ng ganun kabilis. Mantakin mo, no? 5th floor umabot Yes, from oo. ground floor. From ground floor, opo. Oo. May mga pagsabog din daw, partner. Ano ho yung mga pagsabog daw? Well, although naiwasan natin kasi may mga LPGs talaga na meron doon. Bagay, may mga kainan dyan. Oo, mall yan, partner. oo. Pero nailipat po yun safely. Meron po mga pagsabog, na po ito, epekto na rin po yan pag talagang nasusunog, may mga sumasabog sa loob. Ang din po dito is that pag-responde nga ng ating mga bumbero, medyo hindi kaagad nakapasok dahil hinold muna ng mga guards, no? So, it took them a little while para makapasok. Bakit hinold ng guards? May SOP po ata sila doon eh. Pero kahit, ewan ko lang kahit may SOP pa Bawal nasusunog pumasok na hanggang hindi ubos ang mga paninda. Hindi Ganun naman ba yun? siguro. Pero kanya nga medyo nakadelay din ito ng... Hindi naman bawal mag-isip. Di ba? Kasi nasusunog na, hindi pa mapasukin ng bombero. At saka ito, Ivan, may kaya nga masusing investigasyon ang ginagawa ng Bureau of Fire Protection dyan dahil nasunog na ho ito noong 1991, October 24, 1991, but we were able to identify yung cause nito. Itong may nagwi-welding, no? Pero ito naman, sabi nga, nag-start sa ground floor and then sa isang stall ng mga sapatos, tinitingnan natin kung ito ba'y lahat ng angulo, no? Is either Wala accidental or... Yes. or Alam niyo, arson. ako, curious lang ako kasi syempre, nagagalingan ako dun sa pag-identify kung saan syempre yung nagmula ang sunog. Pag ganyan hong kagrabe na yung sunog na halos buong palapag na 5 storya na yan, di ba? Gaano katagal ba yan yung investigation yun na magaganap? Well, actually, yung investigation na ginagawa natin is that mas gusto natin na kahit dahan-dahan basta't sure, no? Oo nga. Hindi tayo pwedeng magmadali for purposes of just Para may masabi having a lang, result. Ang direktiba ho ni General Laguna is talagang masusing investigation at talagang makapag-conclude tayo scientifically. And then of course, with the basis also of the statements coming from the witnesses. Sir, meron na ba kayong balita kung nagpakita na yung may-ari o nag-make ng statement o paano ba yun? Nakikipagtulungan ba sa pulisya o sa inyo po? Well, Paano initially, initially meron na rin silang contact with the investigator. Sa tingin ko naman makikipag-coordinate sila nito dahil involved yung kanilang buildings, no. Sa amin naman ang kailangan lang po namin is of course the cooperation of the public. Sabi nga natin kung maaari, wag na pong pumunta pa doon kung wala namang gagawin, mag-uusyoso. Ang pangalawa is of course antayin na lang natin na i-declare na safe siya para kung pwedeng pumasok at may kukunin. Pero ito naman ho, after this, the investigation will proceed. So we will cordon the area and then the investigation will go on. Panghuli na lang ho, araw-araw tayo may sunog. Paalalahanan natin, baka merong pang hindi nakakaintindi doon sa mga araw-araw na halos natin na paalala, Inspector. Well, unang-una po, yung Bureau of Fire Protection ay paulit-ulit na nagsasabi na mag-ingat ho tayo sa sunog. Bakit to palagi nagkakaroon ng sunog? Dahil ito ay sa kapabayaan din ng ating mga kababayan. Hindi ho kami magsasawa to remind the public and of course, yung programa ng Bureau of Fire Protection will not be successful without the help of the public. And in case of emergency po, tawagan lang po kami sa 117. Yes, sir. May pahabol lang ako kasi nabanggit natin sa report kanina na kapag fire out na, pwedeng papasukin yung mga nagre-request na may mga tenants. Pero di ba delikado pa rin naman yun? Baka may mga bumagsak. Kasi ganito po yun. The fact na nasunog ho yan, yung structure niya, posibleng naapektuhan yung integridad. So, hindi ho advisable yon. And of course, hindi siya pwedeng pasukin agad dahil magkakandak ng investigation. Makukontaminate yung loob ng building. Huwag pasaway dapat. Alright. Sumunod tayo sa payo ng authorities. Okay, maraming salamat Thank you, sir. kay Chief Inspector Renato Marcial ng BFP-NCR. Thank you, sir.